Eto, hindi na nakatiis itong si General Torre, dating PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Nagsalita na ho, kumanta na, umamin na dito sa tunay na dahilan kung bakit siya tinanggal sa pwesto ng biglaan ng kasalukuyang administrasyon. Nako ho, ay matinding pag-amin ho ito, mga kaibigan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto na naman tayo, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ay pag-usapan ho natin itong pagkakasibak, pagkakatanggal ng biglaan ni General Torre, diyan po bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Biglang nagsalita na ho at matindi ang kanyang pagsisiwalat. Nako po, magugulat kayo sa tunay na dahilan kung bakit siya tinanggal. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Eto, talagang ay yung iba ho ay nagulat dahil kung bakit ito ay biglang pinatalsik ng biglaan bilang ama ng kapulisan, mga kaibigan. Maraming anggulo ang lumabas. But dito tayo magbatay ngayon sa sinasabi at pahayag nitong si General Torre. Huwag niyo pong kaligtaan na panoorin, pakinggan. Alam ko, napakaraming nag-aabang nito na mismo manggagaling kay General Torre. Kung ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit nga ba General Torre? Bakit kasi nibak? Eto, shoutout po sa lahat. Talagang matindi talaga ang dahilan na to. Wala raw sama ng loob si dating PNP Chief Nicolas Torre III matapos siyang sibakin sa pwesto. Ayon naman sa palasyo, may ibang posisyong inaalok kay Torre. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May maliwanag o. May posisyon na nababanggit. Ay ang tanong, bakit nyo biglang sinibak? Ano ang tunay na dahilan? Hindi posisyon ang usapan dito. Ito pa. Matapos sibakin bilang PNP chief, nagsalita na si General Nicolas Torre III. Wala raw siyang sama ng loob kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John Vic Remulla at sa mga kasamahan niya sa PNP. Pero magli-leave daw muna siya. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. This is the... Ayan mga kaibigan. Nagsalita naman talaga itong sa General Torre. Kaya lang ang iniintay ng tambayan ay ang tunay na dahilan, mga kaibigan, kung bakit siya pinatalsik bilang hipe, ama ng kapulisan. Mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan panoorin to. Ito ho. That has happened in my career. And, I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it. Reading myself, ganun lang. Maglalabas daw siya ng statement para idetalye ang pagkakasibak sa kanya. I'm still composing my thoughts, and I'll be making a statement in due time. Matapos sibakin si Torre, sabi ng Malacanang, inaalok daw siya ng bagong posisyon sa gobyerno. Ayan, usapang posisyon. Maliwanag po mga kaibigan. Nagsalita na po si General Torre. Subalit kahit anong pilit nitong mga nag-i-interview sa kanya, ay nakikiusap si General Torre in proper due time. Magbibigay po siya ng kaukulang statement, tunay na dahilan kung bakit siya sinibak. Baka dito sa bandang uli, may pag-amin na siya. Tingnan po natin. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Sagot lang dyan ni Torre. Masyado namang naunang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Executive privilege, pwede. Matatandaan nitong August 15, nagsumite ng resignation bilang NBI Director si Jaime Santiago. Kaya may bakanting posisyon. Bukas ba dyan si Torre sakaling ialok ito sa kanya?
I'm not qualified for it. Binisita ni Torre ang Ayan mga kaibigan, ay maraming anggulong umuugong. Unang-una, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit siya sinibak bilang hippie, bilang PNP chief? Mga kaibigan, nako, anak ng katakot-takot, ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman na bago ito sibakin ay may lumutang na itong si General Torre ay nagkaroon ho ng pagbalasa sa matataas na opisyal ng PNP. At nagkaroon nga po ng reshuffle na pinarecall ulit, pinabalik sa kanilang pwesto. Nang involved po dito ay itong nagwawala, itong si Kalinisan, dyan po sa Napolcom. Anak ng katakot-takot, mga kaibigan. Para naman kayong hindi nagdaan na, parang hindi kayo mga ano diyan sa Napolcom. Parang hindi kayo walang background kung paano ang buhay ng isang kapulisan o Napolcom o ano ang buhay pulis. Maliwanag ko dito, may connection ito doon, di ba? Dahil na-bypass di umano itong Napolcom, dapat daw sila ay magkaroon ng ikangapoy, sila ang manguna, hindi si Torre. Anak ng katakot-takot. Kung yan lang ho ang magiging dahilan para si General Torre ay alisin nyo sa pwesto, walang mangyayari ho sa Republika ng Pilipinas. Bagkos instead na yung malinis ang hanay ng kapulisan ho, ay lalo pong lulubog ang integridad ang kapulisan. Ay bakit kamo? Reshuffle, dapat matuwa kayo sa reshuffle o balasahan. Alam niyo, naalala ko nung tayo ay nandiyan pa sa may kaugnayan sa Philippine Air Force, ay talaga pong mayroong tinatawag na dapat mayroon ding balasahan. Kasi pag hindi ka ho nagkaroon ng balasahan, ay diyan po nagkakaroon ng familiarization na isang uri din po ng korupsyon, bata-bata system. Ay bakit ayaw niyong ipareshuffle Napolcom o kung sino mang kumontra dito, ang DILG, Remulla? Ba't ayaw niyong ipareshuffle ang mga kapulisan na yan? That is kalakaran na kailangang i-reshuffle. Bahagi ng buhay pulis ang mag-reshuffle. Anak ng katakot-takot kayo. Lalong lulubog ang korupsyon, lalong lulubog ang integridad ng kapulisan pag ganyan na ayaw nyo magpa-reshuffle ng matataas na opisyal. Dahil dyan ho, pag nag-stick kayo, pag dyan lang kayo na naka-duty sa isang lugar, nandyan yung bata-bata system nyo, nandyan yung mga korupsyon na tinatawag. Dahil kaya nga ayaw nyong umalis sa isang lugar kung saan kayo naka-assign ng matagal na, dahil nandyan kayo na may ginagawa kayong anomalya. Kaya masakit ang loob nyong ma-reshuffle. Nandyan yung mga bata-bata system nyo na kayo patulog-tulog lang sa opisina. Yung mga bata nyo ay sa inyong pinagtatrabaho na kahit kayo ay makita na patulog-tulog sa opisina, hindi kayo pakikailaman dahil bata kayo yan. Ngayon kung nag-reshuffle kayo, bagong mukha, ang lahat ng balak yung masama sa isang lugar na bago nyo yung duty assignment, hindi nyo magagawa dahil hindi nyo pa alam kung sino ang nakapaligid sa inyo. Kaya very important ang reshuffle sa PNP. Naiintindihan nyo ba yun? Bakit yung hinadlangan? O tama, baka nga ako ina-bypass. Pero hindi yan ang matinding dahilan para tanggalin nyo si Torre, si General Torre. Kung yan lang ang matinding dahilan na bypass kayo, dapat matuwa kayo at nag-reshuffle. Naku, hahaba tayo. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bigyan natin ng parto. Bye-bye. Palakpakan. Pasensya na ho. Mga kaibigan, ginulan tayo sa oras.